Hello, hello, hello mga ka-super, kasari, kanegosyo, ka-super MM, kapi tayo. Good morning. Magandang buhay sa ating lahat. Happy selling. For today's video mga ka-super, pag-uusapan natin about sa mga bote dito sa ating tindahan. Kasi nag-trending yung aking post. Panay ako post ngayong mga nakaraang buwan talaga. Stress ako sa mga bote. Hindi na babalik. Pag-check ko ng mga case, empty ang mga bote. Puro case na lang ang natira. So, pinopost natin. Ngayon, ang dami nakaka-relate talaga. Parang most relatable post ko itong mga bote na ito. Trending pa yung isa kong reels, no, na wala nga bote. At yung nag-post din ako na sabi ko, naglagay na ako ng note, pakisauli po ang mga bote kahit may deposito. So sa mga comments, ang dami nakarelate. Talagang sinishare nila. Ganon din sila, nakaka-stress. Pero may mga nag-comment din na parang easy lang sa kanila. No worries lang sa kanila na parang may deposito naman o bakit na-stress ka. Yung deposito, yun din yung pang-deposito mo dun sa supplier, mga ganon. Alam nyo kasi, ewan ko lang kung marami itong makaka-relate sa hinaing ko, sa aking pakiramdam about sa mga bote, no? Na hindi lang dahil may deposito, okay na sa alright, porket na depositohan. Ang importante po, pag may tindahan ka, isa kang sari-sari store owner, ang importante talaga, yung bote pa din ng ating mga Red Horse, Grande, mga Coca Salo, kung ano mga debote na tinitinda natin dito sa ating tindahan. So napaka-importante bilang isang negosyante ang maibalik ang bote kahit may deposito. Bakit? Siyempre, unang-una, nakaka-stress. Yung makita mo yung mga kahon, puro kahon, asan ang bote? Diba? Anong ginawa nila sa bote? Pinulutan? Ginawang dessert? Nabitin? Yun na lang ang ginawang pulutan, ininom na nila lahat, 'di ba? Ang mga bote din, hindi na naglalakad pabalik, 'di ba? Kahit minsan mga kapitbahay natin, pakikisama, 'di ba? Hindi na natin dinidispositohan, baka may masabi. Para namang hindi kapitbahay. Sino nakarelate ng mga ganyang words? 'Di ba? Ano 'yan? Wait. Siyempre, tayo mga negosyante, nakita natin na ready na yung mga case, ready na tayo mag-order, ready na tayo, waiting na tayo sa ating supplier na parating na. So nakita natin, ay puno yung mga kaha, mga basyo. O diba, order na lang. Pero pag wala, hagalapan mo pa, asan yung mga bote? Bakit hindi sinoli? Sino ba yung mga kumuha? Kahit may deposit, isoli nyo po. Mga ganon. Magkano yung deposit ko dito? 5 pesos lang. O, diba? Yung mga dito lang sa kapitbahay, hindi na dinidepositohan dahil ayoko nga makarinig ng wala kang pakisama para ka namang hindi kapitbahay. Sino nang nakarinig ng mga salitang yan? Yung mga linyahan lang para namang hindi ibabalik. O, diba? So, tayong mga negosyante na naman ang nai-stress. Ayan mga stress dito sa tindahan, no? Yung mga bote na yan. Number 1 ang utang. Yung sunod yung mga bote na yan na hindi na ibabalik. Mga ganun. So, ito pa. May mga supplier na hindi tumatanggap ng case lang. Gusto nila yung may bote na kasama. Mayroon ako na supplier before na ayaw niya talaga ng walang bote. Yung kaha lang, tapos didepositohan mo na lang yung bote. Ayaw niya ng ganun. Bibigyan ka niya with kahon, with bottle. So, didepositohan mo yung kahon at saka yung bote. O di maiipon na naman yung mga kahon. Buti na lang ngayon yung supplier ko kahit papano, pumapayag sila na bote lang yung didepositohan ko. So, gano'n na nga ang nangyayari kasi wala naman tayong magagawa kung talagang hindi na mahagilap si mga bote na yan. So, ito pa, no? Mga 1 linggo nakalipas, susoli na, tambak na kasi sa kanila. Ngayon, nakabili na tayo ng mga alak, nag-deposit na tayo, natambak na naman ang mga bote. Yun ang ano natin, kaya gusto natin maisole ang mga bote kahit may deposit. At ito pa mga ka-super, yung mga Coke kasalo, yung ibang supplier ayaw nila nang hindi Coke kasalo ang isusoli mo. Halimbawa RC o Lemon o Mountain Dew, ayaw nila nun. Gusto nila pag bumili ka ng kasalo Coke din ang ipapalit mong bote. O diba? Nakakaloka. Ano yan? Malboro. Wait, nandito si Malboro. Tama ba yung Dapat Friday eh. Ayun nga mga ka-super, dami nagbilihan, dami nagdatingan ng mga ahente.
So, ayun na nga, ang nakaka-stress, isa sa mga nakaka-stress dito sa ating tindahan ay ang mga bote, ang mga deposito. Kahit sabihin mo may deposito nga, eh syempre kailangan pa rin talaga natin ang bote para pag nag-order tayo, hindi okay sa alright, order na agad, diba? So, ayun talaga, buhay negosyo, eh, kasama talaga yan sa buhay pagtitinda. Ang nakakaano lang talaga doon yung, 'di ba? Tayo talaga nag-a-adjust mga negosyo. Siyempre, kapitbahay nga, ganyan. May mga naririnig pa tayong mga salita, no? Pero yung okay naman yung may deposit, kahit pa paano, eh, makakabawi-bawi. Pero mas kailangan ko pa rin talaga ang bote. Mas gusto ko pa rin talaga bote. At bumibili din pala ako ng bote dito. Pag halimbawa may soli sa akin ng isang sako na, sabi ko, ay, hindi ko nga alam kung sa akin pa ba yan, di ba? Malay natin kung sa ibang tindahan pala yun nila, di ba? May nagsusoli din sa akin dito na taga ibang tindahan, paano ko nalalaman? Wala naman ako ng produktong ganun, wala naman ako ng soft drinks na ganun. Lemon na malaki, lemon fruit soda na, wala po ako yung benta, bakit dito sinusoli, di ba? Yung iba, gusto ko kunin ang deposit, isoli na lang dito, hindi naman dito inano. So, binibili ko yon tres. Yung malaki tres, Red Horse Grande, yung maliit dos. Ano yan? So ngayon, ang ginagawa ko na lang mga ka-super, sabi ko, ilista na lang kung sino yung kumuha, lalo kung dito lang sa kapitbahay. Kasi ang hirap nung halimbawa, close na tayo, bibili sila sa ibang tindahan, tapos magtatanungan, ilan ba yung bote, ganon. Nasoli na ni ganito na ganyan. So dapat nakalista, tapos sasabihin, kung nasoli na, o di, i-cross out na. Ganon na lang ang gagawin kasi ganun talaga ang negosyo, nakaka-stress. Subuti na lang talaga at ngayon yung mga supplier ko pumapayag na kahit bote na lang yung depositohan. Diba? Nakakaloka. So nag-aantay na lang ako para makarami ulit ako ng bote, yung may mga nagbebenta. O, kahit pa paano, tres. O, di bawi na rin yung mga dineposit na 5. Yung maliit, 2. Yung San Miglite, piso. Kasi yung deposit ko ng 2 lang. Ano pa? Yung isang supplier ko ng kasalo, ayaw talaga niya ng mix na bote ang isusoli mo sa kanya. Kailangan talaga. Kaya minsan, pag yung isang supplier, okay lang na mix pag bumili ka ng kasalo. Kasi meron din naman silang RC, may Mountain Dew. So ngayon, pag silang supplier ko, isineseparate ko, huwag kunin yung mga kasalo kasi yung isa naman, pag nag-deliver at may stocks, ayaw nang hindi, wala na naman akong choice kundi mag-deposit. Ganun, diba? Nakakaloka. Pero ganun talaga. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye. Busy-busyhan dito. Hirap isingit ang pagbablog. Bye-bye. Thank you for watching. Okay na to? Okay na to?